Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mamasam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan na laging nakatutok dito, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, bagong reynas ng Thailand sa Miss World. Kinoronahan na nga si Kantira ng Miss World 2026 from Thailand. Ayun. So, siya ang ilalaban sa Miss World ngayong taon na to. Anong chika mo dito, Mama Sam? Siya, pinagulat ako. Kasi ang ina-expect ko na mananalo ay si Jassy. Dahil alam ko si Jassy na magaling. At alam mo yon, nagulat na lang ako bigla na parang, ano nangyari? So, yun. Pero, syempre, unexpected dahil bagong reyna from Thailand. In fairness naman, napakakalmado ng mukha, very, Miss World yung dating. And then, hindi ko lang alam kung kaya niya mag-back-to-back, di ba? Para sa Thailand, sa Miss World. Pero, syempre, looking forward ako kung anong magiging eksena niya. At dito, medyo sabi ko, ay, parang ang lakas talaga ng laban namin sa Miss World, di ba? So, yun. So, I'm so excited sa darating na Miss World ko anong ipapakita ni Miss World Thailand sa competition ng Miss World. At ayun, so abangan natin kung magba-back-to-back nga ba sila ngayong taon na to. So, I'm so excited for that. Pero ito, mas exciting dahil syempre kahapon na kinurunahan na nga ang mga reyna sa the Miss Philippines. At isa na nga dito, syempre, kinurunahan ang pambato natin na si Bella Ismael. Yes! Ang chika ko dyan ay bongga. Dahil syempre si Bella Ismael ang tinanghal na Miss Cosmo. At talagang masasabi ko, ayun naman din ang gusto ng mga tao para sa kanya, di ba? And then, ayun, I'm so excited sa ipapakita niya sa laban niya sa Cosmo. For sure, malakas ang laban ng Pilipinas dahil Bella Ismael ito, di ba? And then, ayun, so sana lang makapaganda lang talaga si Bella at sana, syempre, makaariba ng bonggang-bongga. Kung nakaraan taon ay being first runner-up tayo, umaasa ako this year na si Bella Ismael ay papalo ng bonggang-bongga, di ba? So, yun. So, I'm so excited for Bella. At ngayon pa lang, nararamdaman ko ang lakas ng laban ni Bella. Di ba? Ang sabing gano'n si Bella Ismael daw, kamukha daw ni, tawag dito, noong naging pambato ng Thailand noong first 2020. Sabi ko, parang hindi naman. Di ba? Parang ang layo naman. Pero, I'm so excited dahil alam ko si Bella ay caliber. Alam ko si Bella ay matalino. Total package. So, let's see. Kung gagawa siya ng history, kung ang tita niya ay naging Miss Universe, si Bella kaya ay maging Miss Cosmo, ayan yung abangan natin. Pero ito ang aabangan ng lahat para sa sumunod nating chika. Tapatan ng Myanmar and Philippines. Sino daw kaya ang aabot sa dulo ng kompetisyon? Oh my gosh, talaga bang hihanay talaga to? Anyway, ako para sa akin, syempre, ibang level ang alam natin na meron si Bella Ismael, di ba? So parang hindi ko siya makumpara dito kay Miss Myanmar dahil alam naman din natin kung ano ang level ng Myanmar. Pero don't underestimate yung kakayahan nila kasi
kaya nilang magmekos-mekos. Charot. So, yun. Hindi ko alam. Hindi ako magugulat kung bigla silang nakarating sa top 5 more than kay Philippines. Dahil alam naman natin yung national director neto ay gagawin ang lahat para lang manalo sila. Di ba? So, yun. Doon tayo talo. Pero naniniwala ako kung pagalingan din naman, I think I go for Bella Ismael, di ba? So, yon. But, syempre, expect to unexpected, di ba? And then, nandoon ako na naniniwala naman ako si Bella Ismael ay gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. At para sa akin, isa siya sa mga pinakamalakas pagdating sa Asia. Di ba? So, yon. Good luck kay Bella and good luck kay Myanmar. Wag natin sila ikumpara. Malayo sila sa isa't isa. Para silang North and South. O, ganon. And then, para naman sa sumunod na chika, speaking pa rin of Miss Cosmo, tingin ko daw ba, sa Asia, kaya daw bang pataubin ni Indonesia itong si Philippines at saka si Myanmar? Nakakaloka. Pero hindi ko i-underestimate kasi yung kakayahan ng grupo ng Indonesia kasi nag-penetrate na rin sila minsan. Ito nga, di ba? Ang ganda-ganda ng pambato natin, si Maria Atiso Manalo, pero niligwak ng Indonesia. Oh, so ibig sabihin nun ay meron talaga silang kakayahan na capacity level na gawin ang mga bagay-bagay. And then naniniwala ako kung pagalingan or pagandahan o patalinuhan ang pag-uusapan, si Bella Ismael ang pinakamalakas na kandidata dito sa Asia pagdating sa Miss Cosmo. And then, syempre hindi natin alam pagdating sa business side, katulad ni Myanmar, tulad na sinabi ko kanina, kaya nilang mag-penetrate in business side. Ganon din, syempre, si Indonesia, di ba? So, yon. And let's see kung ano na lang ang mangyayari sa kanilang tatlo. Kung si Indonesia ba ay kaya nga bang kabugin itong dalawang malakas na kandidatang to, or makakabog sila ng bonggang-bongga ni Bella Ismael, di ba? Basta wish or the best para kay Bella Ismael sa competition ng, syempre, Miss Cosmo. And looking forward ako kung ano ang ipapakita ni Bella at looking forward ako kung paano niya paghahandaan ng bonggang-bongga ang competition ng Miss Cosmo. Kahit sabihin pa natin kasi na ay gagaling ng mga kandidata natin ngayong taon na to, kailangan pa rin maghanda. Di ba? So, yon. At I hope na sana ang organization ay magustuhan si Bella ng bonggang-bongga. Yun lang yon. So, yon. At excited ako dyan. At para naman sa sumunod natin, chika, punta naman tayo sa MGI All-Stars na malapit na nga magsimula. Ang magiging host nila for this year ay tatlong reyna na talaga namang magaganda. Sa prelim, may Miss Grand, tapos may dalawang universe. Dito, ganun din. May dalawang universe at meron ding Miss Grand title. Ito nga si Emma Tiglao at ang makakasama niya ay si Michelle D. with Pawin Sudado rin. So, I'm so excited. So, ito na nga, sabing gano'n, ako mukhang malabo na talaga si Michelle D. sumali dito sa MGI All-Stars. Kasi, ayun nga, kasi, tawag dito, hindi na nga daw makakasali kasi mag-host na. Okay, punta muna tayo doon sa mga host nila. Ang bongga kasi syempre may Emma Tiglao, tapos may Michelle D, tapos may Pawin Sudado rin. Kumbaga, pinagsanib puwersa talaga. Napakalakas, napaka-bongga ng kauna-unahang MGI All-Stars. Dahil, Diyos ko, pag samasamahin ba talaga itong mga reynang to? O saan ka pa? Diba? So talagang nakakaloka, my gosh, ganon, diba? Plus may Danilo pa. Oh my gosh, talagang todo na. Sobrang tinodo nila ng bonggang-bongga. And looking forward ako, syempre makita ang Michelle D. Oh my gosh, nakakaloka. Hindi ko to palalagpasin, charot. At ayun, looking forward talaga ako na makita ang Michelle D. at abangan ang Michelle D. dito sa MGI. Di ba? So, excited talaga ako. So, syempre, malaking mga kandidata to. Andiyo dyan si Emma Tiglao, andiyo dyan si Michelle D. Tapos, Pawin Sudado rin. Diyos ko, purong favorite ko. But,
syempre, inaasahan ko dito kung paano nila pagagalingin pa o palalakasin ang MGI All-Stars. At looking forward ako. Sa amin ganun si Michelle din, di na daw makakasali kasi mag-host na. May kinalaman ba yun? Malay natin, in the future, gusto niya lang siguro first makita ko ano ang meron sa MGI All-Stars, tapos in-invite siya ni Mr. Nawat. And I think it's a good na makita niya rin at malay mo, di ba? Bigla tong mag-Miss Grand Philippines. So, di ba? Hindi natin inaasahan. Basta yung mga possibility, abangan na lang natin yon. And looking forward ako kung ano ang magiging eksena ni Michelle D dito sa MGI All-Stars. O, tingnan natin in the future kung siya nga ba ay magiging isa sa mga kandidata dito. So, yun yung abangan natin. Di ba? So, laban. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, mga pambato ng Cebu sa Miss Universe Philippines, kinoronahan na. Yes! Kinoronahan na nga ang pambato ng Cebu na ito ay si April Smith at saka syempre si Nicole Bermeo, kung saan si April ang naging Miss Charm 2026. At si April Smith naman ay naging Miss World Worldwide. Di ba? Nakakaloka. Anyway, happy ako for them kasi hindi na sayang yung laban nila. At ang pinakamaganda dito, kahit anong titulo ang nakuha nila, ay i-represent nila ang bansa natin. Especially April Smith. Alam natin sa April Smith na hindi pa talaga siya nakakapag-compete sa international stage kahit alam na natin ang daming beses niya nang lumalaban. Di ba? So ngayon na nandito na siya, oh my gosh, di ba? This is it. Yung experience niya, yung magiging experience niya sa international stage. At alam mo yon, ito na rin yung chance niya na i-prove ang sarili niya sa international stage. Di ba? So, I hope na sana manalo siya ng Miss Charm. Malay natin, di ba? Kasi tingin ko naman malakas naman ang April Smith sa lahat ng aspeto. At naniniwala ako na kakabog siya ng bonggang-bongga. So looking forward ako kung ano ang ipapakita niya, kung ano ang laban na gagawin niya sa Miss Charm. Pagdating naman dito kay Nicole Bermeo, syempre, surprise ako dahil ano ba to ang bagong title, di ba? Pero pagkatiwalaan natin yung organization at abangan natin kung eto nga ba si Nicole Bermeo ay mag-shine ng todo-todo sa mundo, di ba? Kasi sabing ganun, may travel daw. Aba, kung ganun din naman ang magiging title ko, aba, gusto ko to, di ba? But let's see kung ano ang magiging action, kung ano ang magiging ganap, siya ba ay magiging Miss Saigon, di ba? So, yon. So, basta laban lang and tiwala lang. So, wish all the best para sa mga Cebuana, and then I'm happy for April Smith and I'm happy for Nicole Bermeo. Good luck, di ba? So, yon. So, mabuhay. So, yon. Kasi, di ba, wala naman tayong magagawa kahit gustuhin naman natin na si April sana ang maging Supra or si Nicole Bermeo ang maging Miss Charm. Wala tayong magagawa. Sabi ko, ganun talaga eh. So, ayun na yun. At ilaban na lang natin ng todo kesa naman ay magreklamo pa tayo. Ang importante ay syempre malakas ang laban natin sa lahat ng international stage, di ba? So para sa sumunod nating chika, eto nga, my gosh, our Miss Universe Philippines, Mama Sam, sabing ganon ay hindi daw mananalo sa Miss Universe. Ayan nga. So may mga nababasa ko mga comments na ganyan. Diyos ko, naluloka ako dahil bakit ganito ang tingin nila sa ating Miss Universe? Samantalang kung titignan ko naman si Miss Universe ay ang ganda-ganda, di ba? Ang ganda-ganda ni Bea Milan Windorski. Wala akong makita na kahit konting pangit sa mukha niya. Lahat ng angulo, she is a unique beauty, di ba? And then, ayun nga, may mga nagsasabi na kung hindi naman daw siya kasing galing ni Arbony, hindi naman siya kasing galing ni Catriona Gray pang nagsasalita, hindi siya kasing galing
ng kung sino mang mga Miss Universe. Ako, to be honest, yes, hindi ko naman may aalis sa inyo yung comparison, di ba? Kasi you wanted to see the perfect candidates para sa Miss Universe, para lang makonvince kayo, nako, ang lakas ng laban nito sa Miss Universe, kaya nito mag-penetrate ng bonggang-bongga, kaya netong manalo. Kasi ayun yung basihan ninyo, di ba? Kapag ang isang babae ay magaling magsalita, kumukuda ng todo-todo, ayun yung sinasabi natin. Pero always remember, Olivia Yase, ang galing kumuda, ang galing mang-performance, ang ganda, pero hindi nila pinanalo sa Miss Universe. So, yung Miss Universe na sila Arbony, naiintindihan ko na magagaling talaga sila pagdating kung paano magsalita, ano ba ang story na meron sila. Kaya nga sila nanalo ng Miss Universe, di ba? Hindi lang yung titignan mo kasi may nagsabi, mas maganda pa rin naman si Bea Milan kung kumpara natin kay Arbony. Pero hindi siya kasing galing magsalita ni Arbony. So, ibig sabihin, no perfect, di ba? Hindi perfect ang lahat. Kumbaga, kung titignan mo, kung si Arbony nga, hindi, sinasabi mo, hindi naman siya maganda, pero nanalo siyang Miss Universe. Ngayon, ako, para sa akin, lahat sila may kanya-kanyang katangian, lahat sila meron silang may makikita ka na, ay hindi naman pala siya magaling sa ganito, hindi naman siya maganda, may mga ganong mga tema, at hindi naman natin yun maiiwasan kasi wala ngang perfect. Ako, para sa akin, napakaswerte natin na sila Union or si Bea Milan Windorski ang naging kandidata natin ngayong taon na to dito sa Miss Universe, dahil andito yung potential na pwede tayong manalo ng Miss Universe, nandito yung potential na kaya natin, alam mo yun, mag-penetrate ng todo-todo. And then plus, ang ganda-ganda ng kandidata natin. At lahat ng tao sa mundo, hinahangaan yung beauty na meron siya. Maliban na lang sa mga basher niya. So ako, para sa akin, ibigay natin yung pagkakataon na makapaghanda si Bea. Kasi yung mga nakikita ninyo, nakakulangan, I think mapupuunan niya yan. Ang ano kasi kay Bea, hindi niya ginagaya si Catriona, hindi niya ginagaya si Arbony, kundi meron siyang sariling pangalan. At yung sarili niyang pangalan na yon, ayun yung pinapalago niya dito sa kompetisyon. At gusto niyang makilala siya bilang Bea, kung ano siya, paano siya magsalita. Huwag niyong hanapin kay Bea ang mga gusto ninyong makita. Di ba? Pero kung tingin mo na ang babaeng to ay kayang mag-penetrate ng bonggang-bongga sa kompetisyon at naniniwala ka na ko ang lakas ng laban ng Pilipinas, panghawakan mo yon. Dahil feeling ko, ayun naman talaga ang totoo, di ba? So, yun. So, ang importante dito, meron tayong malakas na kandidata, supportahan natin siya instead na i-criticize, and then, tulungan natin siyang maghanda sa darating na Miss Universe competition. And then, let's see kung ano nga ba ang mangyayari, kung siya nga ba ang makakapag-uwi ng corona sa ating bansa or hindi, di ba? So, yun yung abangan natin sa darating na Miss Universe. Pero ipanalangin natin na sana ay makuha niya ang swerte, makuha niya yung bagay na to, at naniniwala ako, yes, kaya niyang makuha to dahil meron siyang magandang loob. Meron siyang katangian na, alam mo yon, na pang Miss Universe. At higit sa lahat, kahit pinupukol na siya ng mga tao, alam mo yung hinahayaan niya na lang, mas gusto niyang mag-focus doon sa sarili niya more than intindihin yung mga basher niya, di ba? At sana kayo din, ganun din kayo. Huwag kayong makipag-away, huwag kayong masyadong So, just support and love. Spread love. Di ba? So, yan. So, kaya laban lang. Tiwala lang sa mga magiging pambato natin. To be honest, this year, ang lalakas talaga ng mga pambato natin. At talaga namang masasabi kong may ibubuga ang Pilipinas ngayong taon na to sa international stage. Di ba? Kaya, laban yan. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano
naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa love and support at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.